Currently, itong yung nasa harapan natin, kagaya ng sinabi mo kanina, is ito yung bagong version ni NMAX, which is yung NMAX Turbo o yung NMAX version 3. So, papansin natin mabuti, naka-projector light na itong gitna niya. Dito mismo sa may headlight, plus yung kanyang DRL. So, alam naman natin lahat ng dito, ilaw dito mismo sa harapan is naka-LED na rin. Plus, dito tayo ngayon sa kanyang rider section, which is makikita natin dito mismo ngayon sa harapan natin yung kanyang actual na TFT display, yung mismong manibela niya, tapos yung iba pang controls na mayroon dito mismo sa motorsiklo nito. So kung mapapansin natin, lapit lang natin ng konti, na yung actual TFT display niya is may pagkakapareho na rin mismo sa model ng X-Max. Okay, so yung price na itong NMAX version 3, mga Dreson, dito tayo ngayon ulit sa RPP Trading Corporation, dito lang sa may Laguna QC along Quirino Highway. So yun nga, nakikita natin yun mismo dito sa may harapan nitong NMAX Turbo na to o yung NMAX version 3. So syempre, kagaya na lagi natin ginagawa, before natin simulan ikutin tong bike na to, intro muna tayo. Currently, itong yung nasa harapan natin, kagaya ng sinabi ko kanina, is ito yung bagong version ni NMAX, which is yung NMAX Turbo o yung NMAX version 3. So currently, yung re-review natin ngayon is yung kanilang gloss black na color. So which is, ayun nga, ito ngayon yung currently na nasa harapan natin. So bago natin simulan na ikutin tong motorsiklo na to, so simulan muna natin na magkaroon ng overview or i-overview yung kanyang basic specs dito mismo sa unit na to. So yun, so engine, simulan tayo sa engine muna. So engine type, currently meron siyang displacement na 155cc, naka blue core na rin ito, VBA na rin, 4 valves, and also naka single overhead cam, single cylinder na rin ito. Then also meron siyang cylinder volume na 155.9cc. Tapos meron din itong diameter in stroke na 58mm by 58.7mm. Tapos compression ratio na 11.6:1. So currently ang cooling system nito is naka-liquid cooled pa rin. Fuel system, fuel injected. Clutch type, single dry clutch. So transmission type naman nito is naka-automatic. Then also pinapagana rin ito na CVT or yung tinatawag nating Yamaha electric CVT. So later on, i-discuss natin yon. So currently, ilan nga ba yung max power na meron dito mismo sa motorsiklo na to? So max power nitong NMAX version 3 or ng NMAX Turbo is 15 horsepower at 8,000 RPM. Tapos yung kanyang torque naman or yung hatak naman nito is nasa 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. So grabe. Ngayon pala nakikita ko na yung itsura na ito. Mga pala talaga. Nakikita ko lang siya first time malapitan. So ayun. So ngayon natapos na natin yung basic specs ng motorsiklo na to. Ngayon simulan na natin siyang ikutin. So start na. Start muna tayo. So kung mapapansin natin, hindi pa rin nawawala yung pinaka-original design ng kanyang windscreen or ng kanyang wind visor dito mismo sa harap. Then also, yung shape and stance niya is hindi pa rin naman nagkakalayo kung tutusin dun sa version 2 ng NMAX 4. So frequently, ang pinagkaiba lang nito dun sa last is yung kanyang headlight. So mapapansin nyo mabuti, para yung version 2 is sobrang pahaba yung kanyang headlight. Dito is meron na siyang shape na parang pa-V dito mismo sa side na to. Tapos meron siyang parang nakakusod na dito, nakapuso dito mismo sa may bandang side na to, sa mismong gitna. So kung titingnan natin mabuti, napitan natin, ayan, mapapansin natin mabuti, naka-projector light na itong gitna niya dito mismo sa may headlight, plus yung kanyang DRL. So alam naman natin lahat ng dito, ilaw dito mismo sa harapan is naka-LED na rin. Plus yung pinagkaiba lang nito, kung dati kasi yung version 2 nito mismo is nasa baba yung kanyang signal light, dito nandito mismo kasama yung signal light niya mismo sa headlight
netong motorsiklo na to. So yun yung isa sa mga na-obserbahan ko dito mismo sa bagong design ng NMAX version 3 or yung NMAX Turbo. So ayun, then also pagpunta natin dito mismo sa gilid, syempre yung logo hindi mawawala. Plus mapapansin natin dito mismo sa may bandang baba is meron naka disc brake na rin ito, plus meron siyang single piston caliper. And take note na yung braking system niya dito mismo sa may bandang harapan is may naka-integrate na dito na anti-lock braking system or ABS. So supposedly ito mismo lang wheel mugs pa rin, plus naka-commuter tire na rin since na scooter nga itong gamit na itong motorsiklo na to. Plus maxi scoop pala by the way. So ang current na size nung mismong front tire niya is nasa 110 by 70 by 13. Yung actual na measurement ng kanyang tires dito mismo sa front. Dito tayo ngayon sa kanyang rider section, which is makikita natin dito mismo ngayon sa harapan natin yung kanyang actual na TFT display, yung mismong manibela niya, tapos yung iba pang controls na meron dito mismo sa motorsiklo na to. So kung mapapansin natin, lapit lang natin ng konti, na yung actual TFT display niya is may pagkakapareho na rin mismo sa model ng X-Max na ni Yamaha. So which is, ayun nga, halos may resemblance din siya nung TFT display niya doon. So ano nga ba makikita natin dito? So kung mapapansin natin mabuti dito mismo sa kanyang TFT display, ayan andito yung speedometer plus yung odometer and tachometer dito mismo sa digital part na to, na pinakamalaking part ng digital panel niya dito sa gitna. So ayan, papakita ko na lang sa inyo yung actual screen later dito mismo sa video. Plus makikita natin yung kadalawang signal or turning light indicator dito mismo sa magkabila. Ngayon, hindi ko lang alam kung visible ba to mismo sa may bandang sa may mismong screen ko, pero sa nakikita ko ngayon, andito yung TCS indicator niya, which is pagkakaalam ko meron na rin itong traction control system. Hindi ko lang alam kung sa standard meron din So ayun, meron na rin itong ABS indicator, high beam and low beam, check engine, then so on and so forth. Andito na rin halos lahat ng indicators na kailangan natin. So bukod pa dyan, halos konti lang yung pinagkaiba ng actual na manibela ng NMAX version 2 compared dito. Pero ito, mas maangas lang talaga siya tingnan dahil may mga design na siya na ganito ngayon. Ayan, mas pinamodern yung design niya ngayon dito mismo sa motorsiklo na to. Then also, kung napansin ko rin dito na mas marami na yung naging controls niya compared dun sa mga dating version. So mapansinin natin mabuti, punta tayo dito sa may right side controls. Ayan, so meron tayo ditong idle switch, tapos hazard switch, yung electric start, since wala naman itong kickstart so electric lang talaga ito gumagana. Ito yung para sa right controls. So other than that, dito mismo sa left side, meron tayo dito yung mga typical na controls like nung high beam and low beam, turning lights, switches, horns. So wala lang akong makitang passing dito, pero alam ko ito for menu selection, ito mismong button na to kapag halimbawa na meron kang sinesetup na setting dito mismo sa kanyang TFT display. Kasi alam ko meron na rin tong same setup na katulad nung sa X-Max X-Max 300. So yun yung isa sa mga pinaka alam ko na meron ng feature ngayon dito kay NMAX Turbo. So yun. Then by the way, naka-keyless na rin po pala ito. So smart keyless technology na rin siya dito, plus meron siyang button for fuel and seat. So hindi ko nga lang siya madedemo since wala nga lang siyang susi ngayon, and also hindi pa activated tong motor na to. So mapapansin din natin mabuti na meron din itong two side pockets magkabila, so left and right. Yung sa left is wala lang talaga siyang takip, pero dito sa right mismo mapansinin natin mabuti, ayan, may takip siya. So tingnan natin kung mas malalim. Ito medyo may kababawan ng konti. Ito given na malalim to. So kahit saan po pwede kang maglagay dito ng cellphone, pero ay mas suggested na dito mo siya ilagay since andito yung USB charging port ng motorsiklo na to. So ayan, mapapansin natin mabuti may takip ayan, madilim lang talaga. Pero yan, andito yung USB charging port niya. So dito ko po pwede mag-charge while you're using this bike. And also habang nagta-travel ka, kapag halimbawa nalobat ka sa daan or kailangan mo ng communications, so pwede ka dito mag-charge nung
devices or cellphone mo dito. So yun lang, cellphone na naman ang allowed dito eh. So yun. Then also yung kanyang gas tank ay yung ganyang gas cap nandito rin sa harapan. Plus okay. Same pa rin yung setup. Malapad din yung kanyang dito, footboard dito sa may magkabilang side. And also meron pa rin siyang naka-slide dito na meron siya naka-slide na part dito ng footboard. Meron din siya ditong straight. So anything else habang sinasakyan nyo to, pwede kayo magpalipat-lipat ng posisyon nung actual na paa nyo habang nagda-drive kayo. So kung komportable kayo na naka-straight lang ng ganito yung paa nyo, then go. Then halimbawa kung gusto niyo na may pahinga yung paa nyo, tipatong dito, then pwede nyo rin gawin siya dito mismo sa motorsiklo na to. Okay, so next tayo, seats. Okay, komportable. Then at the same time, mukhang tama lang yung texture, plus malapad din yung kanyang upuan dito mismo sa kanyang OBR. So tansya ko, good for daily, for city riding to, especially for daily use. Ganun naman talaga dinesign yung NMAX eh. So yun. Plus, what's under the seat nga pala, by the way. Okay, so dito nakalagay yung kanyang battery. Dito mismo sa kanyang under seat, dito sa may bandang unahan. Plus, meron nang malaking compartment dito na kung saan pwede na natin ilagay ang kahit including din yung helmet natin. Well, yung helmet na ilalagay natin dito, either half face or full face. Pero ang alam ko, conforme sa size. Pero the usual kasi, yung compartment na to, kasya naman lahat ng sizes ng helmet na ilalagay mo dito mismo sa may bandang loob. So, yan halos yung included dito mismo sa under the seat nya. So, huge compartment plus battery. Then also, may malapad tayo na grab bar dito mismo sa may bandang likuran, which is good for OBR na rin. At may mahahawakan rin siya while while riding habang may angkas tayo, may mahawakan na rin mismo yung angkas natin dito mismo sa may bandang likuran, which is very comfortable na rin siya tingin dito sa part na to eh. Matutusin, may mga ilan yan na umaangkas na hindi na humahawak dito eh, pero goods pa rin na merong tinggan to. Okay, so punta tayo dito mismo sa may bandang gilid ng motor. Okay, side of dito muna tayo sa right side ng rear, since marami ako na-obserbahan kasi dito eh. Naka-sporty yung position, upright sporty position yung kanyang exhaust or yung kanyang tambucho dito mismo sa may bandang likuran. Naka-chassis na, naka-swing arm chassis na rin ito dito mismo sa may bandang likod. Plus disc brake na rin yung kanyang braking system. So ilang calipers to? Ayan. So single caliper lang din ang gamit niya dito sa bandang likuran, yung kanyang actual na braking system dito. So ayan, naka-take note of this mga dre. Ito mismong braking system niya dito is meron na rin naka-integrate na anti-lock braking system or ABS. Plus kung mapapansin natin mabuti yung kanyang suspension dito. So naka-dual sub tank shock suspension na rin to sa likod. Punta tayo dito mismo sa may bandang left side. Ayan, so mapapansin natin mabuti is naka-dual naka-dual shock suspension na rin ito. So for sure maganda na rin ang nito, ang play in terms of while riding this kind of motorcycle. So syempre pang city riding, so kayo pa rin, pero in the end of the day, kayo pa rin naman kung tutusin ang makakausga nito kung gano'n nga ba kaganda yung performance ng motor na to. Well, para sa akin kasi, since ito'y branded, automatic na garantisado talagang agad yung may bibigay na performance nitong motorsiklo na to. Especially ngayon, bagong labas nila to at mukhang maganda rin. So ayan, yung kanyang dito rin nakalagay yung kanyang air filter, pero sa pagkakaalam ko ito ibang sistema na to eh. So since dineclare na nila last year na ang gamit nila ditong transmission is na sila hindi na lang basta CVT ang gamit nila dito, which is technically na ang gamit na nila dito is yung tinatawag nilang YECVT or yung tinatawag nilang Yamaha ECVT. So frequently marami ako naririnig ng mga iba pang mga reviews regarding on this bike. Yung iba daw pinakialaman na raw tapos hindi na raw gumana. Well,
advice lang naman muna siguro sa mga iba pang users nito, huwag muna papakilaman hanggat maaari or munang gagawa ng modification dito mismo sa kanyang panggilid, as long as hindi pa nalalaman kung paano to aayusin. Kasi marami daw sa mga ibang mga mekaniko ngayon sa mga kasa ng Yamaha is totally wala pa rin idea on how to fix this kind of thing, especially na last time daw yung iba daw hindi na raw talaga umandar simula nung binuksan daw, tapos gumawa daw ng modification sa motorsiklo na to. So back from that, balik tayo. Okay, so ayan, rear tires medyo may kahalaparan to. So pang rin, halos may pagka by the way, mali pala yata ako kanina So ang alam ko kasi is may pagka sports, may pagka sporty din yung sporty, and also combination ng sporty and commuter din yung kanyang tires dito mismo sa likod, which is makikita natin dito na yung sukat mismo ng tires nito sa likod is nasa 130 by 70 by 13 din yung kanyang likuran. So mas malapad ito even compare dun sa harap, tapos medyo may kalakihan din. So yan, nakakapako siya dito halata mo na agad na magandang quality yung gamit na gulong, kasi ngayon pa lang dito mismo sa kamay ko kumakapit na agad. Ayan, so mga nagpaangas dito mismo sa motorsiklo na to, kasi ibang iba na to dun sa typical na design ng tail light na meron si from NMAX version 2 until dito. So mapapansin natin may emblem na siya dito ng Yamaha, plus magkabila na yung kanyang tail light dito mismo sa may bandang likuran. Ngayon, ang alam ko andito yung signal light sa baba, and take note of this, lahat ng ito is naka LED na rin po ito. So tail light plus yung kanyang signal light or turning lights dito mismo sa may bandang likuran, plus meron siyang plate light, and good thing na napakalaki ng kanyang fender dito mismo sa may bandang likod. Plus tingnan lang natin mabuti kung gaano kalaki yung, ayan, medyo may kalakihan din yung kanyang plate light dito na nandito mismo sa ibabaw ng plate holder. So good thing yan, medyo may maliwanag at magiging visible din yung plaka sa likuran habang ginagamit tong motorsiklo na to. So again, ayan, medyo mabilis lang din yung nagawa nating review dito para sa unit na to, pero syempre hindi natin kakalimutan palagi, ang lagi nating ginagawa, lagi tayong magsisitay test kapag meron tayong nire-review na motor. So yun, tingnan natin muna kung Asian friendly ba to, or kaya ba ng isang 5.5 kaya ba ng isang 5.5 and a half na kagaya ko yung gantong klase ng motorsiklo. So yun, ayun, sige, simulan na natin. Sige, try na natin. Yung motor na to is nakatipto ako dito mismo sa motor na to. Medyo may nakakasad siya, pero kaya pa rin naman siya i-manage. Turning radius goods, maganda siya in terms of handling. So hindi ko pangalan siya nasusunod kapag ano pa ng pawet. Sana magkaroon ako ng opportunity na makabili ako ng gantong unit para mag-isip ko talaga siya for a long ride. So siguro, mag-ipunan ko muna. Ayan, nandito ka na muna. Okay, balik na tayo. So, hindi ko pala nabanggit kanina ilan nga ba yung fuel tank capacity nitong NMAX version 3 na to. So, NMAX B3, fuel capacity is nasa exact 7.1 liters yung kaya niyang ikarga, plus iba yung data kasi nag-gather namin in terms of consumption. So bali ang kaya nitong konsumuhin dito mismo sa motorsiklo na to is kapag umabot ka ng 100 kilometers na na-travel, kaya niyang i-konsumo dun sa na yun, kabuuan na biyahe na yon is na umabot ng 2.73 liters yung consumption niya sa mismong 100 kilometers na biniyahe mo. So yun yung nakuha ko na data dito sa
para dito mismo sa NMAX V3. So ayun, so next na tayo. Okay, so yung price na itong NMAX version 3, start muna tayo sa standard version, is to be exact 155,900. So ang down payment nito is 50,000 pesos kung kukunin mo siya ng installment. Tapos ang kanyang 12 months naman na term of payment is umaabot ng 11,000 ang kanyang monthly. So pag umabot tayo ng 18 is 8,000 ang kanyang 8,000 ang kanyang monthly payment. Then also kapag 24 is 6,600. Then also kapag galimbawa naman na 30 is 5,700. Then also kapag 36 months naman is 5,100 pesos per month. So pag TechMax naman, ito base sa pagkakasabi sa akin ng isang staff ni RKP dito is mas mahal itong TechMax. So ang current price ngayon ng TechMax version na NMAX version 3 is 175,900 pesos. Then also yung down payment niya kung kukunin mo siya ng installment is nasa 70,000 pesos. So monthly same pa rin, hindi pa rin wala pa rin pinagkaiba, ganun pa rin yung kanyang monthly every each and every terms na meron tayong dito mismo sa motorsiklo to. So again, ayun na muna hanggang ngayon, sa ngayon yun na lang muna ang update na bibigay ko ngayon regarding dito mismo sa motorsiklo na to. So ayun, natapos na natin siyang ikutin. Sabi ko na rin yung price and also nakapag-sitay test na rin tayo. So ayun, maraming salamat. Thank you. Have a great day.